these are the nations which the Lord left, that He might test Israel by them, that is, all who had not known any of the wars in Canaan. This was only so that the generations of the children of Israel might be thought to know war, at least those who had not formerly known it. Namely, 5 lords of the Philistines, all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites who dwelt in Mount Hermon to the entrance of Hamath. And they were left that He might test Israel by them to know whether they would obey the commandments of the Lord, which He had commanded their fathers by the hand of Moses. Thus the children of Israel dwelt among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And they took their daughters to be their wives, and gave their daughters their sons, and they served their gods. So the children of Israel did evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord and their God, and served their Baals and Asherahs. Therefore the anger of the Lord was hot against Israel, and He sold them into the hand of the Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, and the children of Israel served Cushan-Rishathaim 8 years. Let us pray. O Lord, dalangin namin na pagpalaan niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Tanglawan niyo po ang aming pangunawa, O Lord God. So, hindi po kami magre-resist, hindi po kami magre-rebel sa iyong salita, Panginoon, kundi maging submissive po kami, O Lord God, at ang aming po mga puso ay maging katabang lupa na kung saan ang iyong mga salita, ang iyong mga binhi ay magbubunga ng sagana sa aming mga buhay. We pray, O Lord, na sa aming pong mga limitations, sa aming pong mga kahinaan, Ikaw po ang mag-strengthen sa amin so that by Your grace, we will be able to live according to Your will. I-bless niyo po ang mga kapatiran kong ito, Panginoon, na tumugon sa iyong panawagan, anuman po ang kanilang mga dalangin at hinanain. We pray, O Lord, na ito rin po nawa ay iyong pakikinggan sa sandaling ito. At inaangkin po namin, Lord, na walang tumugon sa iyong panawagan na iyong bibiguin. Binabalik na po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Thank you. Pwede na po tayong magsiupo. Welcome po ulit sa ating mga visitors. Yung mga nakabalik or ngayon naka-attend ulit. Salamat sa inyong pagdalong ulit. Hindi lang naman ikaw. Mayroon din naman dyan na hindi maalis yung mga routine natin sa trabaho. Okay, so gusto ko pong i-share sa araw na ito, napansin niyo ba ang pamagat ng ng topic natin? Ano yung naunang word sa responsibility? Broken. Ang tagal na ano yung title, hindi nyo na-pick up agad. Integrated. Okay. Ano pagkaintindi niya sa salitang integrated? Sige nga. Hindi niyo naiintindihan ang salitang integrated? Ha? Sinama, okay. By the way, ano pangalan? United. Ha? June? Okay, welcome sa God Most High. Medyo nakapag-welcome na kami. Pero on behalf of the church, gusto namin ipadama sa iyo na welcome na welcome. Sorry, paulit mo. Okay, so, ano yung sabi mo? Pinagsama? Sinama? Okay. Ang ibig sabihin ng to integrate means to make a whole by bringing all parts together. Tumbo. Integrated service. Kumaga, kapag sinasabing integrated service ay hindi lang sa isang aspect or hindi lang sa isang area ang mayroong service, kundi lahat maganda ang service. Masusundan. Okay? A man of integrity kasi is a man whose words and actions are one, whose public and private life are the same, whose lifestyle is the same on Sundays and all days. Kasi nga, may integrity. Mahirap tagalogin ang integrity. Integridad? Pasok ba? Kapag may integridad daw ang isang tao, yung kanyang sinasabi at ginagawa
isa. Marami kasing mga politiko, maganda ang sinasabi, pero ang ginagawa iba. So walang integrity yun. Masusundan niyo po ba ako? Okay, example na lang. Yung music band po natin, nagkaroon po ng integration kasi yung gitara, yung drums, yung keyboards, pag pinagsama na yon, nagiging integrity music. Parang album yun na. Nasusundan niyo? Okay, gusto kong maintindihan niyo ng gusto. Dati, yung test ng board exam sa mga nurses sa Pilipinas by subject. Ano-ano yung subject? Andyan yung medical surgical, andyan yung maternity and child nursing, andyan yung community health nursing, ano pa? Psychiatric nursing, panglima. Whatever. Dati, by subject yung test, at least, pagpunta mo sa board exam or sa lugar na magte-test ka, alam mo kung sa ano yung pag-aaralan mo, alam mo kung ano yung subject, kasi dati ang test by subject. So, naka-prepare ka, halimbawa, ang iti-test mo sa araw ng bukas ay psychiatric, ang pag-aaralan mo ay psychiatric nursing. Kaso lang, binago po yun, way back 1994, ang ginawa po nila sa board exam ay integrated. Ibig sabihin, halo na lahat. Lahat ng subject pag-aralan mo, i-apply mo na yung knowledge mo doon kasi nga, ang test integrated na. Nasusundan ba? Okay? Kaya ko po yan sinishare kasi ang aim natin sa topic na ito for us to be responsible in all areas of our lives. Pwede ka kasing magiging responsable sa loob ng church, pero ang tanong, sa loob ng bahay, responsable ka ba? Pwede kang maging responsable sa bahay? Responsable ka ba sa school? Pwede kang responsable sa school? Sa loob ng bahay, responsable ka ba? Kaya nga, tinatawag itong integrated responsibility kasi ini-aim natin na after listening to this topic, magkaroon tayo ng deeper understanding so that in all areas of our lives, we will be responsible. Baka naman responsable lang tayo tuwing Sunday. Hello? Na, hindi lang ako may sabi dito. Sabi nga ni Brother Romel, uulitin ko lang mga sinabi niya, nakaraang matagal na panahon na. Sabi niya, napakadali ang magiging Kristiyano kapag linggo. Correct? Pero paano na lang yung Monday to Saturday? Madali bang maging Kristiyano? Pero sa totoo lang, yung pagiging responsable natin tuwing Sunday, are we maintaining it throughout the weekdays? Throughout the week? Medyo... So, it is my prayer sa Lord na through this sermon, lumawag yung understanding natin na kahit sa anong area, responsable tayo. Nasusundan. Okay, bigyan ko kayo ng, ito nakakahiya man kay Mrs. Pero, ako, yung mga pasyente namin, ngayon 19 na lang. Mayroon sa kanila 10 yung gamot, mayroon 4, mayroon 5. Memorize ko lahat yun. Yung gamot ni Mrs., dalawa lang hindi ko memorize. Gusto ko kasi, gamot mo yan, inumin mo, painom ka ng pasyente mo, sarili mo, hindi mo mapainom. Minsan kasi, inaasa pa niya sa akin na yung gamot ko. Nakailang taon na siya uminom ng gamot. Ano na yung gamot mo? Ibig sabihin, hindi ako nagiging responsable doon. Hindi ako nag-take responsibility. Nasusundan. So, sa loob ng trabaho, responsable ako. Pagdating sa gamot ni Mrs., sablay ata ako. Nakukuha niyo ang punto ko. So, ganyan ang integrated responsibility. Okay, so meron akong ilang puntong bigyang pansin. Una, the necessity of responsibility. Kailangan po yan. Wala pong excuse. Compulsory po yan. Bakit? Kasi dito sa ating binasa, the Lord tested them as responsibility is compulsory. Anong ginawa ng Lord dito
sa ating binasa sa verse 1? Kalimutan niyo na. Nakaintindi din naman ata kayo ng English, ano? Basahin ko na lang ulit. Now these are the nations which the Lord left, that He might test Israel by them, that is, all who had not known any wars in Canaan. Napakadaling ubusin ng Lord yung occupants ng promised land, pero inubos niya ba? Hindi. Anong ginawa niya? Dennis, in what way? Ang bira kayo, ano? Hello? Are you with me? Ha? Binigyan ng responsibility. Okay, ulit. Baka hindi nyo na-pick up. Ulit, verse 1. Are you with me? Okay, ulit, verse 1. Now these are the nations which the Lord left, that He might test Israel by them. So anong ginawa ng Lord? In what way? Anong goodness? In what way? Kamihira kayo. Ha? May land silang i-conquer, or the Lord left nations for them to conquer. Hindi niya inubos. Sabi mo lang Tines, binigyan ng responsibility. In what way? Ang pagbigay ng Lord ng responsibility, hindi niya inubos yung occupants ng promised land, kundi mayroon siyang itinirang tatrabahuin ng mga Israelita. Ganun kadali Nagsusundan na. Hello? Are you with me? So kung hindi nagtira ang Lord ng nations for the Israelites to conquer, sa tingin niyo maging responsable ang mga Israelita? Hindi. So, responsibility is compulsory. Kaya nga nagtira si Lord kasi compulsory yan. It is a must. It is not optional. Okay? The Lord wanted them to be responsible even before possessing the promised land. Nasusundan ba? Piniprepare ng Lord ang mga Israelita na yung minds nila wala na doon sa Egypt. Nang sa ganun, pagdating nila sa promised land, mga responsable na sila. Nangyari ba? Hindi. Okay. Ano nyo agad no? The test was to know whether they would obey the commandments of the Lord. Sabi ng verse 3. Ano ba ang commandment ng Lord? Judges chapter 2 verse 2. You shall make no covenants with the inhabitants of the land. Nasunod? Hindi. Hindi. Okay, ano ba sabi niya? You shall tear down their altars. Nasunod? Hindi. Hindi. Ito yung verses na strong foundation ng mga born again na may mga born again na ang una agad ibabanat sa mga Catholic is, may mga Diyos-Diyosan ka. Pag gagamitin mo yan ngayon, pag narinig agad yung approach na yon, ang mga Catholic, ayaw nang umating sa church na yon. Pwede na lang doon sa talagang tinouch ng Lord. What I'm trying to say is, yung approach ba? Pero, biblical po yun. So sabi ng Lord, you shall make no covenants with the inhabitants of the land. You shall tear down their altars, and then, Exodus 23:33, they shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you. Sa ating binasa, nakipag-covenant ang mga Israelita, yung mga babae nila, inasawa ng mga anak nilang lalaki, yung mga anak nilang babae, pinaasawa ng mga lalaki ng taga-promised land. Nasusunod. Hello? Gets ba? Kaya nga, sabi dito sa ating binasa sa verse 7, so the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Bakit? Kasi sumuway? They worship other gods? Ano pa? Doon sa root ng sa origin ng ating diskusyon. Walang responsibilidad. Yun ba? Yun ba sinabi? Di ba? Kasi kung naging responsable
sana sila, sinusunod na nila yung utos ng Diyos na huwag makipag-covenant sa kanila, huwag tumira kasama sila, at huwag sumamba sa ibang Diyos-Diyusan. In other words, yung promised land ay came to nothing kasi sumuway sila sa kalooban ng Lord. Sounds familiar ba sa kapanahunan ngayon? Ilang beses ko nang sasabihin sa inyo na ang dami kong kilalang Kristiyano umalis ng Pilipinas, napunta lang ng London, na-influensyahan agad ng surrounding niya, ng culture ng London. Sounds familiar ba? Sabi pa ng Lord sa mga Israelita, when you possess the promised land, do not be like the people there. In other words, sabi ng Lord, do not be like them. Tayo bang mga Kristiyano, kakaiba doon sa mga taong nakapaligid natin? Okay, so, Judges chapter 3 verse 5, the children of Israel dwelt among the Canaanites, the Hittites. Sablay na agad. Verse 6, they took their daughters to be their wives and gave their daughters to their sons. Sablay na naman, and they served their gods. Kasi, ang pinaka-reason, hindi responsable. Okay, pangalawa, God's ways of making them or us responsible. Ano? Dito sa ating binasa ulit. Test. Okay? Anong klaseng test? Trials. Ano pa? Okay, ang context nito, maraming mga naka-occupy sa promised land, pero pinapapatay ng Lord yun. Bakit? Hello? Nagbabasa ba kayo ng Bible nyo? Okay, ganito na lang. Ang promised land ba ibinigay sa mga Israelita dahil sila'y marami? In what reason, bakit ibinigay ang promised land sa mga Israelita? Okay, may punto. Because they are chosen ones. Maliban doon, why the promised land? May hindi natumbok? Ha? Okay. Okay na. Walang problema doon. Ang Israelites, ang chosen people ng Lord. Pero sa dinami-dami ng lupain, bakit ang land of the Canaanites, the Hivites, ang ibinigay sa Israel? Sige nga. Kasi ang mga tao na sumasama sa mga gusto. Yes! Kasi ang mga nakatira sa promised land, mga wicked. Ito yung mga gawain nila na andyan yung mga nagkaroon ng yung mga anak sinisipingan ng tatay, andyan yung lahat ng mga karungal-dumal sa harapan ng Diyos. And the worst of it was, yung kanilang anak, ino-offer nila kay Baal. Hallelujah! Susunogin yung anak, para lang ma-please si Baal. So, nagiging abomination kay Lord yun. Kinapuputan ng Diyos yun. So, sabi ng Lord, I will eradicate the occupants of this land and I will give it to my people, to my chosen people. Nasusundan. Pero, kung yung ginagawa ng mga taong ando doon, gagawin din ng mga Israelita, there's no point na ibigay pa sa kanila. Amen. Klaro? Okay. Sana naman naging klaro nga yung ganun. So, ginawa ng Lord ang mga Israelita na maging responsable, tinuruan nila silang magtutong gumira, makipagdigma. Minsan nga, si DJ noon, meron kami kapitbahay sa Makati na medyo maliit lang punti kay DJ, pero si DJ, basta-basta na lang umiiyak. Tuwing lalabas, naiyak kasi sinusuntok ng kapitbahay. Sabi ko kay DJ, pag sinuntok ka, suntokin mo. Sabi niyo, ano kasing pastor ito? Eh, di ba ganyan ang ginawa ng Diyos? Yung mga hindi marunong makipagdigma, tinuruan niya. Eh, kaysa naman tuwing lalabas na lang, iiyak, patikmin mo at nang matuto yung kapitbahay. Wisdom yan. Baka sabihin nyo, pagka ginawa sa inyo yan, babanatan nyo rin. Nakukuha nyo. Okay, so, what was their main work for them to possess the promised land as it was occupied? Eh, may nakatira doon, ang pinakatrabaho nila is para mapapunta sa
kanila, mapasa kanila yung promised land, kailangan ubusin nila yung nakatira doon. Ginawa ba nila? Hindi. Ginawa nila, pero hindi lahat. Susundan. Okay. The Lord intentionally left those nations for them. Hindi yon coincidence. Sinadya talaga yon. Okay? He didn't do all the job for them. Bakit kasi kapag lumabas ka sa Egypt, nasa first phase ka ng wilderness, puro blessing, pero before ka makarating sa promised land, gagawin ka ng Lord na responsable kasi ang promised land, hindi promise of relaxation. It is a land of work and responsibility. Eto, kung hindi inubos ng Diyos, hindi ginawa ng Diyos lahat ng trabaho, mga magulang, parents should not do all the jobs for their children, especially when they are already capable of doing them. Amen. Bigla tayo. Pero sa totoo lang, ginagawa ba natin ang mga anak nating responsable? Minsan. Minsan. Gaano kadalas yung minsan? Okay, walang personalan, ano? Walang personalan. Okay, Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So kapag tinitrain mo daw ang isang bata nung siya'y maliit pa, paglaki niya, hindi siya aalis sa mga katuruan na yon. Eh, hindi mo training noong maliit pa, gusto mong i-train ngayon na medyo malaki-laki na, marunong nang sumagot, may problema ka. Suwail na. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, i-explain ko pa yan mamaya. Failure to train your child would lead to lots of problems in the future. Pakita ko sa inyo ang point ko. Judges chapter 2 verse 8, Now Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. Verse 10, When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Verse 11, Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. What's your point, Pastor? Hindi nyo nakita ang point? Okay. Si Joshua kasi, first point, si Joshua was a warrior. He wasn't a teacher. Na-conquer ni Joshua ang occupants ng promised land, but his problem was, he wasn't teaching the next generation. He doesn't have any successor. Unlike Moses, Moses was a teacher, but he wasn't a warrior. Nasusundan. Nang sa ganun, naging resulta noon dahil yung kanilang next generation, hindi na-train, kamukat-mukat, sumamba sa Diyos-Diyusan, yung ipinangako ng Diyos, napunta sa wala. Sa tingin mo, kahit nakapag-aral yung mga anak mo o mga anak natin kapag hindi naging responsable, maging successful sila. Kamukat-mukat noon, maaring maganda yung trabaho nila, dito sila sa London nakapag-aral, pero yung kanilang spirituality, malayo sa Diyos. Why? Because we haven't trained them. Yes. Hello? Sana naman yung kaseryosohan nyo. Ay, may pagkukulang na ako. Okay, misconceptions of freedom. Actually, itong topic na ito ay karugtong ito sa mga series natin about freedom. Unang misconception natin sa freedom, misconception or misunderstanding, freedom is the absence of laws and restrictions. Nasusundan niyo ba? Medyo may mga technical terms ang topic na ito. Okay? Kapag walang laws and restrictions, freedom ba ang tawag noon? No. Anong tawag noon? Chaos or starts with letter A, N, A, R, C, H, Y. Anarchy.
and regulations. So, kung walang laws and regulations, hindi freedom yun, anarchy yun. Susunod. Okay, isa pang misconception. Freedom is void of work and obligation. Yan ang pagkaintindi natin ng freedom. Yan bang manood ka na lang ng TV, mag-internet ka na lang, mag-Facebook ka na lang, wala ka nang gagawin, lalo na kung holiday mo, wala ka nang pakialam, kasi nga, yan ang pagkaintindi ng freedom. Freedom is void of work and obligation. Parang wala kang responsibilidad. It's not freedom. Okay, isa pa, malupit ito. Nagkukot ko na ito lagi, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. For even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. Klaro ba yan? So kung ayaw nang magtrabaho, huwag na rin kumain. Patas lang. That's fine. No work, no eat. Ang problema, maraming tao malakas kumain, pero hindi nagtatrabaho. Tama. Papasok na naman yung katuga nito. Kaya tulugan. Okay. Freedom is retirement from responsibility. Kagaya niyan, lalo na dito sa bansang ito, kapag medyo old age pensioner ka na, ang iniisip na lang ay mag-holiday, ang iniisip na lang ay magbakasyon, parang wala na silang gagawin kasi akala nila, freedom is retirement from responsibility. Ang freedom, mas maraming responsibility. I-explain ko later. The Israelites were delivered spirits with a slave mindset. Remember? Okay? When they were released from Pharaoh, their oppressor, they still needed him because they lacked personal discipline of working independently. Kakarelate ba kayo? Dati kasi, kailangan pa silang gisingin, kailangan pa silang sabihan kumain, kailangan silang sabihan na, mag-umpisa na kayo magtrabaho. Tapos na trabaho, matulog na. Pero nung nakalaya na sila, so doon sa nagdidictate sa kanila, hirap silang kumilos na walang nagko-command. Hindi sila sanay mag-isip, hindi sila sanay na magkaroon ng creativity or may initiative kasi nga, nasanay na may nag-uutos. Yung mga irresponsable, naghihintay pang utusan, hindi maganda yun. Nakakairita yun. Lalo na kung kaya na nilang gawin. Gets ba? Okay. Same problem with us today. We are stuck in the wilderness of deliverance due to our Egyptian mindsets. Nakarating na tayo lang dito ng London, hindi tayo mga slaves, pero yung mga isipan natin, hindi pa rin responsable masyado. Hello? Okay. Isa ba? Freedom is relaxation. Tandaan ninyo, misconceptions ito, misunderstanding. Hindi freedom, or hindi bat-bat, or hindi puno ng relaxations ang freedom, kundi puro responsibility. Most people have fantasy of becoming rich so they could relax. Naalala niyo nakaraan, sabi ko sa inyo na nagkaroon din ba kayo ng fantasy na manalo ng luto, magiging millionaire? Hindi ba kayo nag-isip ng gano'n? Maniwala ko sa inyo, baka habang nakatingin kayo sa akin, milyon ang iniisip niyo. Hipokrita yung hipokrita yung nagsasabing hindi siya nagkaroon ng fantasy. Sino ba dito hindi nag-daydreaming na maging mayaman? Sinungaling kayo. Kaya nga andito tayo kasi hangad natin yumaman eh. Di ba? Paano ba tagalogin ang fantasy? Para bagang nagpapantasya ka, naglalaro sa isipan mo, parang ini-enjoy mo na someday nangarap ka na millionaire ka, nakaiyak ka habang nasa Boracay ka. Hallelujah! Kaya nga, fantasy. Okay? Example na lang. Mormons. Ang pinapangaral agad ng mga Mormons, lalo na kanilang mga libro, sabi nila, suffering will end. Agree ako doon, suffering will end pag namatay ka. Garantisado yun. Bakit? John chapter 16 verse 33, sa mundong ito, sa sanlibutan ito, may kapighatian ka. Lakasan mo ang loob kasi napagtagumpayan ko na ang mundo. So as long na nabubuhay ka sa mundo, may problema ka, may suffering ka.
Mawawala lang yung suffering kapag nawala ka na sa mundo. Yes. Kaya nga sabi ni Brother Roddy, kung gusto nang mauna sa kabila, subukan mo. Kung gusto mo matapos ang suffering mo, mauna ka na sa kabila. Okay? Ito pa. Ang tinuturo ng religion teaches us when we die, we go to heaven and rest in peace. Sino gusto mag-rest in peace? Mauna na lang ko kayo. Dahil sa yan ang itinuturo sa atin, para bagang ang nangyari ngayon, resulta, we neglect our responsibilities with the intention to escape from suffering. Nasusundan ba? Kaya may mga taong nagiging pabaya, ayaw nilang mag-take responsibility kasi nga gusto na nila rapture para wala nang kahirap-hirap. Eh paano na lang yung mga kapitbahay mo, yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos? Nag-take responsibility ka ba? Tahimik na naman. Maiwan sila. Maiwan sila. Ang masakit noon, kung ikaw ang naiwan. Sa heaven pa naman daw, may 3 sorpresa. Ang unang sorpresa, yung inaakala mong wala doon, ando doon. Pangalawang sorpresa, yung akala mong andoon, wala doon. Ang pangatlong sorpresa, hindi maganda. Yung pangalan mo, wala doon. Okay. Isa pang misconception is freedom is the release from external control. External, hindi internal, okay? For most of us, freedom is liberty to do what you want to do when you want to do without answering to anybody. Ito yung naging sagot ni Jake nung nagtanong ako, what is freedom? Yun bang, you can do what you want to do whenever you wanted to do. Hindi yun freedom, okay? This is not freedom, but anarchy. Okay? External control are only necessary if people are irresponsible or immature. Halimbawa na lang, dito sa bansang ito, kaya sila may speed limit, kasi imagine mo na lang kung walang speed limit dito, ano? E di ako na nangunguna. Sa Pilipinas, walang speed limit, pero sa itid ng kalsada, hindi ka makabuelo. Nakukuha niyo ang punto ko. Maliwanag ba? Okay, ito pa. Wala naman sanang batas, okay? Many Christians flirt with sin to see how close they can get to the fire without getting burned. Nasusundan ba? Kailangan ko ba bang Tagalogin yan? Yun bang, paano ba Tagalogin ang flirt? Naglalandi. Naglalandi, nakikipaglaro sila sa apoy, how close they could get to the fire without getting burned. Kasi sabi ng Biblia, hindi ka makakatakas. Mayroong consequence ang bawat kasalanan. Na minsan sa pag-aaral na after ng Bible, after ng service, sabi nga ng Proverbs chapter 6 verse 26, kung naalala nyo, ang babaeng nakukuha sa halaga ng tinapay, kapalit pagdurusa habang buhay. Hallelujah! Makipag-flirt ka pa doon. Kahalaga ng tinapay, kapalit pagdurusa ng habang buhay. Wala makatakas nun. Kung tinapay pati sa iyo. At tinapay panlisan, mura pa yun, 3 piso. Ang nangyari kasi, they may have been converts for 10 years, but they are still children. Hindi na kailangan ng batas kung ang mga tao responsable. Okay? Responsible people live on convictions instead of corrections, live on principles instead of punishment or external control. Hindi na kailangan ang external control, hindi na kailangan ang punishment kung naging responsable. Kaya lang naman, may punishment, may external control, kasi hikaramihan kahit Kristiyano, hindi responsable. Patunayan ko sa inyo. Masabi nyo? Patunayan ko sa inyo. Ilang Kristiyano
Kristiyano na nag-uwi ng bond paper kasi ginagawa naman ng lahat. Ilang Kristiyano na nag-uwi ng mga stapler, nag-uwi ng kumot, nag-uwi ng kung ano-anong supply ng hospital kasi ginagawa naman ng lahat. Hindi mo ba nababasa, sabi ng Biblia, huwag kang magnakaw. Hindi sa'yo, inuwi mo, nakaw pa rin yun. Wala kang pinapatamaan. Nasusunod ba? Okay. Balikan natin yan mamaya. Pang-apat, bigyan kong pansin, irresponsibility is freedom's best enemy. Kaya maraming tao hindi nakarating sa freedom kasi mga irresponsible. Okay? Failing to the test would cause you to die in the wilderness. If you want to argue with me, makumbinsi ka na siguro pag hindi ka nakarating sa promised land mo. Kasi the Lord will not lead you, will not bring you to the promised land until you are responsible. Okay? There's no point possessing the promised land and with a blink of the eye, you lost it because you're irresponsible. Bigyan ko hindi ito sa pagyayabang na yung lola ko sa side ng mama ko, ang daming lupain noon. Kapag nag-ani ng mais yun, talagang isang truck mapupuno yun ng mga ani niya. Dami niyang mga lupain, pananim ng niyog. Yung lolo ko naman sa side ng papa ko, marami ding lupain. Pero lumaki kami sa hirap. Bakit kasi? Kapag hindi naging responsable yung tumanggap ng mana, which is a play ng mana, ubos din yun. Nasusundan ba? Okay? Those who aren't, okay, tingnan niyo. Hindi niyo po ba napapansin kung sino yung hindi kumikita, yun yung mahilig gumastos? Amen. Tama ba ako? Tama. Ang arte, namimili pa ng cellphone yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, hindi na nga kumikita sila pang maarte. Samantalang tayo nga dito, kung maaari nga lang, 2 beses lang kakain sa sobrang tipid. Meron nga akong kakwentuhan yung ulam daw niya, talagang yung ulo ng maya ba? Maya ba yun, yung isda? Maya-maya. Sabi ko na, maya-maya, hindi ko maya. Yung ulo ng maya-maya, ilang araw niya nang inulang yun. Siguro, tatanggalin lang yung yung kalahati. Pagdating sa sunod na kainan, yung kalahati naman, 3 piraso yung binili. So, ilang kainan pa? Tipid. Yung mga pinapadalhan ba sa Pilipinas, nagtitipid? Hindi. Hindi. Kasi hindi responsable. Bakit hindi naging responsable? Paano naman kasi? Maraming mga tao dito, kung magpadala ng pera, hindi naman binubuksan yung kanilang pang-unawa na hindi ganun kadali kumita. Kaya yung kasalanan na yan. Pag nasa abroad, malaki ang kita Pag nasa abroad? Malaki ang kita. Yun ang expected nila. Yun ang mentality nila. Pag nasa abroad ka, malaki kita, mayaman ka na. Hallelujah! Sana nga? Okay. Isa ba? Those who doesn't claim, sila yung mahilig magkarap. Walang personalan, trabaho lang. Bakit kasi mahilig magkarap? Hindi nila naranasan ang hirap maglinis. Ito ba? The poor are behaving as if they are rich, while the rich are behaving as if they are poor. Tama. Kaya naman pala, yung mayaman yung mayayaman kasi yung kanilang attitude, akala nila mahirap sila. Yun naman, kaya naghihirap lalo yung mahirap kasi akala naman kung umasta, mayaman. Hindi nga kasi naging responsable. Tama ba? Wala akong pinapatamaan, tinatama lang. Those who can afford got few children, while those who can got plenty. Hallelujah! Yung mga Briton, sabi nga sa akin, nung malaman nila 4 ang anak ko, sabi sa akin, you're a machine. Hindi lang nila alam, panalangin ko doon, huwag mo nang dagdagan, hindi pa marunong magmakali itong bunso. Grabe ang panalangin ko na huwag na masundan. Paano ba naman si Mrs. pang 13? Kami sa pamilya ko, siyam. So medyo capture pa naman ako, si Mrs. Picture ako, capture si Mrs. Ayun. Sabi nilang machine, pero mentality na kasi nila yun, kasi kahit kaya nilang gumastos, ayaw nilang magkaanak ng marami, ayaw nila ng mas maraming responsibilidad. Wag ka
Yung mga hindi nagtatrabaho, anak ng anak, kasi malaki ang child benefit. So it's just a matter of responsibility. Amen. Okay? The rich work hard, while the poor works less. Akala niyo ba si Henry C. may-ari ng SM, yumaman kaagad? Akala niyo ba si Henry C. hindi nagpapagod, hindi nagpupuyat, hindi nagpapagal? Grabe kung magtrabaho si Henry C. Kaso lang, may mga tao hindi may-ari ng SM, feeling nila si Henry C. Alin ba? Lalo na yung mga lingkuhan, lalo na sa Pilipinas, lalo na nga yung mga squatter, kung makaasta, hindi pa dumating yung sweldo, bumali na, inom ng inom, hanggang sa nung nalasing, nagsaksakan na, nagabulan na. Walang responsibilidad. Okay. Responsibility is the way to freedom. Why? Sabi ng Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Principles of freedom. First, in freedom, you are the boss whether you work for another or not. Pastor, namamasukan ako. Nasa freedom ba ako? Whether you work for another or not, once you are free, you are the boss. Amen. Why? Freedom is taking responsibility for your life. Responsable ka ba sa buhay mo? Later, tatanong natin ulit yan. Responsibility is designing, or freedom is designing your own destiny and deciding your own consequences. Okay, kaya ako sinasabi yan, in freedom, nobody had made you do it but you. Huwag ka nagkanta, nobody but you. Klaro ba itong point nito? Walang tao na nag-restrict, nag-utos, nagpilit sa'yo para gawin mo ang isang bagay, kundi ikaw lang ang gumagawa ng kusa. Is your own choice. Okay? Pero sa totoo lang, mamaya, marami pa ako isa. Patay, dos na, malayo pa ako. Extend na pa din? Okay, in freedom, you stop blaming others or your circumstances. Hindi yung puro ka na ng reklamo, kasi yung magulang ko hindi ako tinulungan, kasi yung kapatid ko hindi ako sinuportahan nung nasa abroad, kasi natigil yung pag-aaral ko, kasi. Kaya hanggang ngayon, puro ka pa rin kasi lagi kang naninisi. Wala kang freedom. Asa na lang. Naalala niyo na yung ang mga Israelita pinaikot sa Jericho, 6 days silang umikot, tahimik, walang nagreklamo. Sa 7 days, 6 days na sila umikot, tahimik na naman. Siguro kung andon ka, baka hindi pumagsak yung pader ng Jericho. Kasi ikaw yung nag-umpisang magreklamo. Ano ba ito? Meron tayong mga baliw, mga siraulo, iikot-ikot dito, babagsak kaya yung pader ng Jericho. Yung nakarinig sa'yo, nagreklamo na rin hanggang sa kumalat na yung nagreklamo, kayo na ang pinabagsak ng Lord, hindi yung kalaban. Pero kaya hindi sila nagreklamo kasi mayroon silang responsibilidad na pag sinabi ng Diyos tahimik. Maraming mga bata ngayon, kung kailan mo sinabing tahimik, saka naman nag-ingay. Masaklat kung pati mga matatanda. Ayaw makinig. Okay, since you are the boss, nobody can force you what to do and restrict you not to do. Ikaw ang boss ng buhay mo. Hindi ka na nakatalikala, hindi ka sa bondage na kasalanan. We have been freed by the blood of Jesus. Okay? Laws were only necessary due to our irresponsibility. Patunayan ko yan. If we can just handle our freedom, laws are irrelevant. Example na lang. Speeding. Ito pa, stealing or killing. Sabi na naman sa post sa Facebook, sabi doon, may mga tao daw buhay kasi ang pinakadahilan, it is illegal to kill them. Nakaka-relate pa kayo? Halimbawa na lang. Hindi immoral at legal ang pumatay. Sigurado ka wala kang pinagay? Ay,
marami. So, nagiging necessary lang ang laws kung mayroong irresponsibility. Nasusunod. Nakakasunod ba kayo? So, kung lahat ng tao, okay, ito pa, example pa. Mayroong lugar, hindi ko alam kung saan ako nakarating. Sa Malaysia ata, hindi ko alam kung ganun din dito. Yung newsstand, walang nagbabantay. Kukuha ka lang ng isa, maglaglag ka ng barya. Mayroon ba yan dito? Sa ibang bansa, sa Amerika. Ibig sabihin, walang nagbabantay, dapat konsensya mo na lang na magbayad ka. Nasusundan. Pero, halimbawa na lang, lahat ng tindahan dito walang nagbabantay. Lahat kayo na Kristiyano magbayad? I don't think so. Meron. Wala nakikita. Bakit kasi? Pati Kristiyano, hindi mga responsable. Ito na, konting illustration lang ni Pastor Alan. Yung mga grocery trolley. Sinasauli niyo ba sa dapat paglagyan? Or dahil may nauna doon, kahit parking slot yun, or parking lot, dahil may nauna doon mo na rin tinabi. Responsable ka ba? Nabalik na kasi ni piso yun. Yan na ang purpose ng piso para obligado ka na ibalik mo doon sa pinagkunan mo. Kasi kung walang piso, kung saan-saan lang nagkakalat yung mga grocery trolley. Now, nakita niyo na bakit kailangan ng laws and regulations kasi kahit Kristiyano, hindi responsable. Halimbawa na lang, kung yung ginagamit sa bus, tawag nito? Oyster card. Halimbawa na lang, yung oyster card, walang nag-i-inspect, hindi mo na kailangan idaan doon sa machine. Sigurado ka, magtatap up ka? Ha? Siguro kung hindi mo na i-swipe yung oyster card mo, hindi mo na tapapan. Wala namang swipe wala namang nag-i-inspect. Kaya lang tayo nagtatap up kasi may multa kapag nahuli ka. Diyan natin makikita na kahit Kristiyano mismo, hindi mo na responsable. Yes. Ba't ganyan mga reaction niyo? Christians are no different. They still want papers or staplers, nasabi ko na yan, because others do it and they think they are free while violating the law. Okay? Freedom demands more work than slavery. Akala niyo ba ang freedom, wala nang work, wala ka nang gagawin? Freedom demands more work than slavery. Why? Work is the main manifestation of responsibility. Nasusunod. Siguro ito yung topic na hindi kay ganadong pumalakpak kasi maaaring nasasagi ka or natamaan ka. Okay lang, as long na natututo kayo. Okay, example na lang. Yung mga managers or chief executive officer, they work more than the ordinary staff. Yes. Nasusundan nyo? Na, yung CEO nga ng ospital namin, pagdating ko ng alas 8 ng gabi, ando doon pa, nasa computer pa. Pero, lalo na yung mga agency staff, 5 minutes, 10 minutes bago na kanilang oras matapos, nakabihis na. They receive less or hindi kasi ganun ka-responsable. Pero, kapag gusto mo ng freedom demands more work than slavery. Ito na lang, hindi tayo lalayo. Alam niyo ba kung bakit pressure or stress yung buhay natin dito? Kasi, ano ang iniisip natin? Bills? Papadala sa Pilipinas? Ang laging naka-preoccupy sa isip natin kapag may nag-invite sa party, ang sasabihin natin, hindi kasi duty ako bukas. Duty ako mamayang gabi. Ang laging laman ng isipan natin, responsibilities sa trabaho. Bakit yung mga tao sa Pilipinas, ganun ba pag-iisip nila? So freedom demands more work than slavery. Iniisip nila padala kung pumasok na, may text na. To prove that, those who neglected to work was refused in the promised land. Nasusundan ba? Yung mga Israelita ayaw magtrabaho, nangyari, namatay sila sa wilderness. Gusto mong mamatay sa wilderness mo?
Okay? Freedom demands more responsibility. Akala ko ba, Pastor, kanina, freedom demands more work. Ngayon, freedom demands more responsibility. Why? Hindi porket nagtrabaho ka, responsable ka na. Okay, ang trabaho ay sinyalis yun na responsable ka, pero hindi naman mahulugan, nagtrabaho ka, responsable ka na. Okay, it doesn't mean you know how to work, you are already responsible. Why? To be responsible, you don't need to be told to do what ought to be done today, tomorrow, next week, next month, next year. Kusa ka na nag-iisip ka lang dapat yung gawin. Hindi yung sabihan ka ngayon, sabihan ka pa bukas, sabihan ka next week, susunod na buwan, sabihan ka pa ulit, susunod na taon, sinasabihan ka pa lang, hindi responsable yan. Masaklap pakinggan, pero yun ang katotohanan. Baka sabihin nyo, hindi yung mga anak ko tinutukoy ko, kayo tinutukoy ko. Lahat tayo ganun. Okay? It took a heart fully committed to God for Joshua and Caleb to enter the promised land. Fully committed ka ba? Nung ang text pa, sabi nila, hindi natin kaya ang mga naroon, mga higanti nandoon. Ang tingin namin sa sarili, higanti sila. Kami mga grasshopper, hindi natin sila kaya. Pero sabi ni Joshua and Caleb, kaya natin sila because their defense is gone, but the Lord is our defense, and He will fight for us. Ganyan ba attitude natin? Fully committed ba? Okay? Jonah chapter 4 verse 2. So he prayed to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Tama, mali. Sabi ni Jonah, kaya hindi ako nagpunta sa Nineveh, hindi ako nangaral sa kanila, kasi pag nangaral ako at nagsisi sila, sabi ni Jonah kay Lord, you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness. Wala tayong problema doon. Kumbinsido? Parang mahina pa yung tango nyo. Kumbinsido tayo na si Lord, gracious and merciful God. Amen. Kumbinsido, slow to anger and abundant in loving kindness si Lord? Amen. Okay, ganito. Exodus chapter 12 verse 37, then the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot besides children. Kaya nga, ang mga Israelita na lumabas sa Egypt ay approximately 3 million. Bakit? Kasi mga lalaki, 600,000 na. Plus yung asawa nila, 1.2 million. Ay marami silang anak, approximate lang yon, 3 million. Ilan lang yung nakapasok? Bakit? Irresponsible. Tumbok mo. Kasi nga, kung gusto ni Lord na makaparating sa promised land, gusto niya, okay, He wanted them to be responsible. Nasusunod. Maliban pa doon, He wanted them to obey. Sa sundalo, si Brother Roddy ang malawak ang understanding when it comes to obedience. Kasi sa sundalo, obey first before you complain. Tama ba ako, Brother Roddy? Pero sa Kristiyano, complain first before obey. Reklamo ka agad, hindi pa nag-obey. Okay? He wanted them to work for their freedom. Okay? Maliban pa doon, He wanted them to stop complaining. Kasi yung mga nagko-complain, napapansin niyo ba? Kung sino yung nagko-complain, yung tamad gumawa, hindi tayo lalayo doon sa mga itim na may kulay yung kanilang balat. Ang lakas-lakas nila magreklamo, palibasa kasi walang ginagawa. Paano ka pa magreklamo kung busy ka na sa paggagawa mo? Tama. Okay? Isa pa, freedom demands self-discipline. Why?
This is because nobody is controlling you. You need to control yourself. Nasusundan ba? Okay, example na lang. Halimbawa, walang personalan, example na lang. Doon sa mga free ang kanilang oras or nasa discretion nila, nasa desisyon nila, gaano karami yung kanilang oras na itatrabaho, medyo nakakapamili kayo. Kasi mayroon sabihin nila, unlike doon sa mga nagtrabaho sa ospital, talagang nakaano yung oras. Long day ka o early, start ka ng 7:30, tatapos ka ng 8:30. Pero may narinig kasi ako na isang Kristiyano, pero ayaw niya ng trabaho kasi pagod na daw siya. Kontento na siya, kumita ng 70 pounds per week kasi ayaw lang niyang mag-part-time kasi pagod na siya. Sa tingin niyo, responsable yun? Sa tingin niyo, yayaman ka pag 70 pounds per week lang ang kita mo sa bansang ito? Baka pati bahay mo, mamumulubi ka pa. Kaya ko ito sinasabi kasi halimbawa na lang, yung trabaho na ibinigay sa'yo, 6 hours, hindi ka binabantayan ng amo? Responsable ka kaya darating at magtrabaho ng 6 hours? Minsan. Tapos na yung trabaho. Okay? Welcome mga Royal Hospital staff nurses, mga kasama ni Cheche, na kasamahan din namin sa hospital. Okay? Nasusundan? Okay, isa pa, kapag wala kang discipline, nobody tells you what to do, you should discipline yourself to do without being told. Ito, walang personalan na alam ko hindi lang ako nagkaroon ng problema pag titrain sa mga bata, lalo na sa bansang ito. Kasi parang ang kinamumulatan ng mga bata sa bansang ito, libre na sila sa trabaho. Excuse me. Hindi ko pinapahiya mga anak ko, pero hindi lang ako nagkaroon ng problema na ganito. Nasusundan niyo po ba ako? Kaya nga, sabi ko sa kanila, pinausap ko sila kagabi, magmula ngayon, hindi ko na sila lulutuan. Hindi ko na sila lutuan. Bakit? Mahirap bang mag-fried egg? Mahirap bang mag-grill ng chorizo? Mahirap bang mag-grill ng chips? Mahirap bang mahirap bang magluto ng corned beef? Palibhasa kasi, nasanay sila na ako yung gumagawa, iasa na lang lahat. Gigising na lang, lalabas ng kanilang kwarto, 7:30, feeling nila katulong nila ako. Nasanay ng ganon. Nag-isip pa nga ako, hindi ko kinakaya sa inyo, ako namamalansa sa amin. Tigasin ako. Sayang na lang yung nangangaral tayo maglingkod sa Diyos. Nangangaral tayo sa church, sa loob ng bahay, hindi marunong maglingkod. Wala akong educate. Kailangan i-educate. Nakuisip pa ako kasi yung pinalansya ko, 2 araw na, hindi pa maligpit-ligpit. Nakita ko yung mga damit nilang plansyado na nakatambak lang doon sa cupboard. So sabi ko, magmula ngayon, kung gusto niyo na magsuot ng plansyado na, kayo mamalansya. Tinuturuan ko sila maging responsable. Tawagin ba naman ng kainan? Uulitin mo bang tawagin? Kain na tayo. Mag-set na ng table. 5 minutes na, wala pang bumaba. Ano ba? Narinig ako? Hindi. Sino naman matutuwa niyan? Kaya ko sinishare yan kasi pagkukulang din natin na hindi natin sila tinitrain na gusto. Yes. Nasusundan. Tapos kapalibhasa kasi, ewan ko kung kami ng mga magulang, kayong mga magulang, sinasabi nyo rin ba na kung anong pinagdaanan nyo noon? Yes. Yes! Dapat natin imulat sila na hindi ganun kadali yung tayo namuhay. Tapos mag-quote si Darlene sa Facebook, magpo-post siya. May mga parents daw kasi nag-struggle sa farm, gusto ko daw mag-struggle din sila sa farm. Kapal ang mukha niya. Feeling na nga niya, katulong ako. Ako na namalansya, ako na magluto. Lalabas ng kwarto, pag after nag-Facebook, magdamag na nga nag-Facebook, maghapon na nag-Facebook. Tapos, feeling niya, katulong ako, excuse me. Sabi ko, magmula ngayon, kung gusto niyong kumain, magluto kayo. Di ba ganyan ang ginawa ng Lord? Hindi niya inubos. Okay, by the way, ang pinag-aralan natin ay integrated responsibility. Kasi nga, kung hindi ka responsable, hindi ka makarating sa promised land. Okay, so, yan ang ginawa ng
Lord, hindi niya ginawa lahat ng trabaho, nagtira siya para matutong magtrabaho yung kanyang mga anak. Wala akong tinutukoy. Sinong tinamaan? Ha? Marami. Okay? Since you don't have restrictions, discipline is necessary. Walang pumipigil sa'yo, walang batas, so kailangan may disiplina. Okay? Saan na tayo? Ay, natapos na. Challenge! Are you responsible in all aspects? Kapag sinasabi responsible in all aspects, responsable ka sa church, responsable ka sa bahay, responsable ka sa work, responsable ka sa lahat ng bagay. Responsable ka tuwing linggo, responsable ka tuwing Lunes, hanggang Saturday, kasi ganyan ang magiging integrated responsibility. May integration, isa pang challenge. If you are working hard, baka sabihin nyo, Pastor, grabe na ako magtrabaho, grabe na ako humataw ng bank. Salamat doon sa mga nakakapag-bank. Ano? Pastor, hindi ako tamad, responsable na ako, pero pag sinabing integrated responsibility, sa kabila ng pagkabisi mo, do you still have time to seek the kingdom of God? Yes. Baka naman, puro na lang trabaho, kasi responsable ka sa trabaho, hindi ka responsable sa kingdom ng Lord. Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganyan ba tayo ka-responsable? Conclusion? Colossians chapter 1 verse 9 and 10, for this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. For what purpose? That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work. So, nagpipray si Paul na ang mga taga-Philip o Colossians, kahit tayo ngayon, magkaroon ng spiritual understanding nang sa ganon, magiging fruitful in every good work. Nasusundan ba? Kausap ko noong birthday ni Sak, sabi noong isang ibang lahi, sabi niya, how come Philippines are Christian people or they are religious people but they still lie? Nagsisinungaling, mga liars. Ang gagaling ng mga Kristiyano, liars go to hell. Pero nagsisinungaling. Why? Because if you don't have spiritual understanding, you would not be fruitful in every good work. Okay, hindi tayo nalayo. Sorry na lang kung lumampas tayo ng konti. Sana nga, kung ang responsibilidad ko as a pastor is tatayo lang dito, magpipreach ako sa inyo, nakagaya ng mga kasamahan ko sa El Shaddai, pinagalitan na nga yung tao pa ang nagbigay ng sobre. Pero hindi porket pastor ako, wala na akong ginagampan ng iba. Why? Because we are aiming to be fruitful in every good work. Bawat isa sa atin, maging fruitful in every good work, or sabihin natin, every day. Baka naman, fruitful lang tayo tuwing Sunday, pero ibang araw, hindi na tayo fruitful. So, again, ang purpose ng spiritual understanding is that we may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Inanyayahan ko po kayong tumayo. Lagay po natin ating sarili sa presensya ng Lord. Hallelujah. Lord God, hindi pleasing sa aming pandinig minsan ng iyong mga salita, Panginoon. Especially na kung natatamaan po ang aming mga ego. Especially, Lord, kung nasasapul po kami sa iyong mga pagtutuwid, sa iyong mga pangangaral. Pero sabi ng Proverbs, ang isang taong hindi tumatanggap ng pagtutuwid ay mapapahamak. So Lord, sa iyong mga salitang aming napakinggan, patuloy niyo pong ituwid ang aming mga attitude, ang aming mga personalities,
ang aming mga pagdidisiplin sa aming mga sarili at sa aming mga anak, Panginoon. Sa aming mga kaabalahan, sa aming paghikahos, sa aming mga stress at pressure sa trabaho, Panginoon, teach us to seek first your kingdom, O God, and live on your righteousness, and all these things shall be added unto us. Dalangin namin, Lord, na sa amin pong mga sarili o mga pagpapagal, sa aming mga pagsusumikap, Panginoon, ang iyong pong mga pangako ay aming makakamtan. Sabi mo nga, Lord, ang pinaka-responsable or responsibility ng bawat isa sa amin is to seek first your kingdom and live on your righteousness, and all the things that we need will be added unto us. Sad to say, Lord, nananaman kami sa sarili naming pagsusumikap. We are not disciplined, we are not responsible enough, Lord, to seek first your kingdom. Sa totoo nga, Lord, inaamin namin, madalas kami ma-influensyahan ng aming surrounding, ng kultura ng mga taong nakapaligid sa amin na alam namin mali, ginagawa pa rin namin. Kasi hindi kami disciplined, Panginoon. Hindi kami responsible enough. Hayaan niyo po, O Diyos, sa mga shortcomings, sa aming mga kahinaan, by your grace, we will be able to live according to your will. Dahil sabi mo, Lord, sa James chapter 1, verse 25, ang taong nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang napapakinggan ng iyong salita, Panginoon, ay pinagpapala sa lahat ng kanyang ginagawa. So Lord, bless niyo po ang lahat ng aming ginagawa, matrabaho man ito, Panginoon, o mga household chores, or ito man ay paglilingkod sa iyong kubasan. Enable us to be fruitful and productive, O God. Because in the first place, you have given us freedom. You have given us liberty to dominate and rule over all the earth, especially our circumstances, to fulfill your purpose in our lives, O God. You have created us with your own purpose, Lord. Enable us to live on your purpose, not on our own selfish ambition. And we claim, Lord God, na sa aming pong pagtugon sa iyong panawagan, magiging fruitful ang productive, especially ang ministry na ito, magaganap at mangyayari, Panginoon, 100 regular attendees by January this coming January, at pagkaroon kami ng sariling church building, Lord, na hindi na kami mangungupahan. Yung i-rent namin, itutulong na lamang namin sa mga lingkod mo at sa mga taong higit na nangangailangan, Lord namin. Gawin niyo po kami mga responsible Christians, Panginoon, so that by the spiritual understanding that we receive from listening to your word, we will be fully pleasing to you. We will walk worthy before you, O God, and we will be fruitful in every good work. Hindi lamang kami fruitful sa isang bagay, sa isang area, kundi in all areas of our lives, we will be responsible in Jesus' name. This we ask you, Lord, in Jesus' name.